Okay, so good morning. How great is our God. Amen. We are worshiping a great God. Kaya nga when it comes sa pagmamahal, wow, His love is also great. So nagpapatuloy po tayo doon po sa tema ng amazing love. And sa oras pong ito, sa umagang ito, would like to read to you yung sinabi po sa Romans chapter 5, verses 1 to 8. Ito po yung pinaka-text natin this morning sa mensahe ng Panginoon. Romans 5, verses 1 to 8. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Praise the Lord, no? Kung meron pala tayong tinatayuan ngayon, ito yung biyaya ng ating Panginoon wherein we have the access to the Father. Sabi niya, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our suffering. Thank you. Because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. Amen. We are capable to love. Amen. Just like the love of God. Why? Simply because it says here na yung pag-ibig ng Diyos na ito ay ibinuho sa ating puso by the Holy Spirit. It is given to us. So our love ay hindi na katulad ng love na meron ang mundo, kundi the love that we receive from God. Verse 6, you see, just as the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Let's pray. Lord, nawa ang pag-ibig mo ay mag-overflow sa aming puso as your Holy Spirit is speaking to us, revealing your word, your message to each one of us. Not only just here, Panginoon, sa congregation in this chapel, but also, Panginoon, sa mga kapatid namin. And anyone, Lord, everyone who's joining us online, Panginoon, through virtual worship. Oh, Father God, pangunahan niyo po ang bawat sa amin. Just speak your word, oh God. And we will hear, listen, and we will take it to our hearts, oh God. Father God, patuloy ka na mapapurihan at maitaas. Totoo yung aming inawit. You are indeed a great God, Panginoon. You are an awesome God. That's why your love is so amazing and great, Panginoon, sa aming buhay. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Alam po ninyo, marami tayong kababayan ngayon nagsasuffer dahil sa bagyong si Odette. At ating ipanalangin na talaga itong si Odette na masko pa. So ipanalangin natin ang ating gobyerno to give them wisdom in addressing this calamity na dumating sa ating bansa. The first Sunday that I preached under this topic na amazing love, I shared to you that God's love balances everything.
Kaya nga ang tanong ko po sa inyo, talaga bang nababalanse ng pag-ibig ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay? Yung mga difficulties, mga sufferings, like this pandemic, talaga bang na-prove natin na ang Diyos talaga ay nagmamahal? Nakakahugot ba tayo ng lakas doon? Nakakahugot ba tayo ng dahilan upang tayo ay magpuri sa Kanyang pangalan? Last Sunday, Kuya Ed shared to us na itong love na ito ng Panginoon brought us peace with God. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. Today, I will be sharing to you about God's demonstrated love. Okay, makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong demonstration, may pagpapahayag, may pagpapakita. And the immediate context nitong Romans chapter 5 ay yung pong justification by faith. Ano po? Justification by faith. Ang justification po is a judicial court term. Okay? Term po ito, terminology, na ginagamit po sa huwes o sa korte. Kaya nga po, ito yung katumbas ng mga salita ngayon na not guilty. Okay? May picture tayo dyan, no? Not guilty. Ito yung tipo na you and I ay nakaharap sa righteous judge. We know for ourselves that we are guilty. We committed sin. And now we are parang waiting for the verdict. No, nung ihahataw na nung judge yung kanyang pamalo, we are expecting, kasi we know we are guilty, na ang kanyang verdict, sasabihin niya, guilty beyond reasonable doubt. Pero nagulat tayo, nung pinalo niyang ganyan, sabi niya sa atin, we are not guilty. How come? Okay? Alam natin guilty tayo. Alam niyo ang dahilan? Yung penalty, yung kabayaran ng ating mga kasalanan, somebody take it from us. No, may parusa na nakalapat talaga para sa atin. Pero we no longer guilty kasi yung penalty, yung parusa na yon, kinuha na mula sa atin ni Jesucristo. So ito po yung pinaka-context nito na we are all guilty, we are all deserving, punished, okay? Which is death. Guilty talaga tayo. Talagang naandoon na tayo sa katatayuan na mapapahamak. Pero ang sabi ng aral ng Biblia, merong justification by faith. And this justification by faith, sa paglalahad ni Pablo sa chapter 4 ng Romans, ay kinuha niya yung halimbawa tungkol kay Abraham. That Abraham was declared righteous by believing in God's promises. Kaya nga yung faith niya, it was credited to him as righteousness. Tingnan niyo po yung sinabi sa Romans chapter 4, verse 3. Sabi po diyan, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, ito po yung pinagbabasihan ng ating pong pagiging matuwid ngayon sa harapan ng Panginoon. Do sabi ko nga sa inyo, all of us knew na tayo ay guilty sa kasalanan. Pero we are made righteous because yung righteousness na tinanggap natin ay mula sa righteousness in Jesus Christ at yung kasalanan at kabayaran nito ay kinuha ni Jesucristo mula sa atin. At paano ito nangyari? Paano ito nagkaroon ng kaganapan sa iyo at sa akin? By putting our faith in Jesus Christ. Kaya nga may justification by faith. Okay, to elaborate more, dito po sa sitwasyon ni Abraham, binanggit po yan ni Paul dito pa rin sa Romans chapter 4, verses 18 to 25. Ang sabi po niya, against all hope, Abraham in hope believed
and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Kahit na wala nang kapag-asa, kaya nga, against all hope, tingnan niyo po ito, he chose to believe. Mga kapatid, nandoon ka na ba sa sitwasyon na gusto mo nang mag-give up? Ayaw mo nang lumakad? Against all hope. Lalabas at lalabas, titingkad at titingkad yung pananampalataya mo sa Panginoon kung talagang meron kang pananalig sa Kanya. And that kind of faith, pinibigyan niya ng favor ng Panginoon. Against all hope. This is how Abraham viewed himself. Good as dead. At ganito din ipinakita ni Paul yung womb ni Sarah. Dead. Ibig sabihin, there's no life. Di ba may mga ganyang sitwasyon? Yung sickness, wala nang healing. Yung utang, parang wala nang kabayaran. Yung relasyon, parang wala nang pag-asa. Ikaw mismo, wala nang kakayahang magpatawad. Against all hope, mga kapatid, let us still believe. Amen? Huwag tayong susuko. Against all hope, ito yung ginawa ni Abraham. Verse 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but he was strengthened in his faith and gave glory to God. 21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Amen. Do you still believe na ang Diyos may kakayahang tuparin ang Kanyang pangako sa iyo? Like for example, salvation ng ating family members. Like for example, reconciliation sa mga indifferences na talagang malayong-malayo na ito magkasundo pa. May mga tao sumusuko na, ay, diba? Yung kapatid ko, hindi na magbabago yan. No, if you really believe in the promises of God, hindi lalabas yan, hindi yan mamumutawi sa iyong labi. Bagkus hahawak ka pa rin at hahawak sa pananampalataya. And we read, ang sabi dito, yung faith na yun was strengthened. Was strengthened, and that faith gave glory to God. Kinukuha lang po natin yung background, ano po, so that we may see that you and my justification sa harapan ng Panginoon, it is motivated or ito ay udyok ng pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. That when God act on something sa ating buhay, especially pagdating sa salvation, it is because God loved us. At sa justification, ipinakikita dito na si Abraham, okay, because he put his faith in God, hindi siya sumuko, hindi niya give up yung pag-asa sa pangako ng Panginoon, and against all hope, he did not waver. At nakita natin how he was strengthened, his faith, and this gave glory to God. Kaya nga sabi sa verse 22, this is why it was credited to him as righteousness. Kapatid, the context of Abraham's righteousness by putting his faith in the Lord, hindi yung one-time faith. Hindi yung one time that you put your faith in the Lord na sumunod ka sa sinner's prayer at sasabihin sa iyo, you are righteous. No. Yes, salvation is a one-time act from the Lord, pero yung pananampalataya mo sa Panginoon, napuprove yan as you go along in your Christian life. Amen. Kaya in a sense, may pagkakamali doon na sinabi mong save ka because you follow the Lord's Prayer or the sinner's prayer. No.
Yung confession mo ng faith na yon, pinuprove yun ng life mo. Lalo na doon sa sitwasyon against all hope. Kunin po natin yung context. Ano po? Kaya nga sabi, that is why it was credited to him as righteousness. Kasi yung pakikibaka niya sa pananampalataya, yung pakikibaka niya sa pag-asa, kahit ang tinginan niya sa kanyang sarili ay patay at wala ng pag-asa, he did not waver, he did not give up, but still believe. Yung faith na yun na hindi sumuko, yon ang naging dahilan kaya siya ay naging righteous sa harapan ng Panginoon. Amen. Hindi yung sasabihin mo lang kasi I put my faith in the Lord kaya righteous na ako. Hindi. Yung faith na sinasabi mong yon, sinusubok yon. Amen. Kaya nga nakalulungkot, maraming mga tao nagsasabing they put their faith in the Lord, pero pagdating ng mga dagok sa buhay, they give up on their faith. Maalis sila sa fellowship. Maalis sila sa mga commitment. Bumibitaw sila sa mga gawain. Hindi na dumadalo. Lumalayo na sa Panginoon. Tapos sasabihin mo that faith na meron silang confession is a faith that made them righteous. No! Yung faith na tinutukoy dito is yung pananampalataya na nagbibigay sa atin ng katuwiran o naging dahilan ng ating katuwiran ay yung pananampalataya na sinusubok at nagtatagumpay. Amen. Kasi alam nyo, marami hong mga tinatawag na hyper grace preachers ngayon. Masyado yung focus doon sa grace at hindi na nabibigyan ng pansin. Ano ba yung faith? Na naging way for you to receive such grace. Pero kung papansin niyo po yung istorya na ito, ang galing nga po ng dito ni Pablo, sa mga ilang salita lamang, na-compress niya yung life ni Abraham. Life and faith of Abraham. Kaya nga sabi, this is why it was credited to him as righteousness. Ang sarap sabihin na by faith we are righteous. Amen. Pero ano yung faith na yon? Ang pattern si Abraham. And his condition was dead. That was how he saw himself. Parang sa atin, wala nang pag-asa. Wala na. Kumbaga, wala na tayong magagawa. But we still believe. We put our faith in the Lord. It was credited to him as righteousness. Verse 23, tingnan niyo po ito. The words, it was credited to him, ano yon? Yung righteousness, di ba? Were written not for him alone. Hallelujah! Hindi lang man pala kay Abraham yung makredit ito na righteousness, but also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who raised Jesus from our Lord from the dead. Amen. Yung pagsasangkap sa iyo ng katuwiran, ang pagsasangkap ng Diyos ng katuwiran kay Abraham, hindi lang yun exclusive kay Abraham. Kanino? For everyone who believe. In what nature? Napapatunayan, napaninindigan yung pananampalataya na ito going through what? Sufferings. Kaya nga pagdating sa chapter 5, ang sabi noon sa binasa natin kanina, sa sufferings, we rejoice. Diba? At doon sa sufferings, nagpuproduce yun ng perseverance. Tama po ba? Okay? That perseverance, nagpuproduce yun ng character. At yung character na yun, nagpuproduce ng hope. So, hindi end yung you just say you put your faith in the Lord. Hindi. Natututunan mong mag-go through kahit sa sufferings. At kahit nando ka na sa sufferings, you do not give up hope. Or you keep on believing in the Lord. So ito po yung konteksto. Kaya nga doon sa binasa natin kanina, sa 1 to 6 o 1 to 7, makikita natin na tayo ay ginawa ng righteous, not guilty. So what was behind all these things? Ano yung nasa likod nito? Na ikaw ay matuwid? Okay? Na tayo ay may pag-asa? Tayo ay may rejoicing even in sufferings? Ano yung nasa likod nito? Ang sabi po sa verse 6,
You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Christ died for the ungodly. Si Jesucristo ay namatay para sa mga makasalanan, tulad mo at tulad ko. Kaya nga, when we put our faith in this Jesus Christ who died for us, going through even sa mga sufferings, hallelujah, meron tayong rejoicing, meron tayong joy, meron tayong peace. Itong bagay na ito ay nagdudulot sa atin ng alin? Ng katotohanan na tayo ay ligtas at tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi sa verse 7, very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly, what? Dare to die. Meron bang pwedeng ialay niya yung kanyang sarili para sa kanyang kapwa? Meron. Di ba? Possible, sabi niya, lalo na kung yung ililigtas ay mabuting tao. Kaya nga, di ba, kapag may sunog, talagang may lumalabas dyan yung heroism ng tao. Lalo na yung napapahamak sa loob ng nasusunog na bahay ay mahal na mahal niya o mabuti sa kanya. Gagawa siya ng paraan para iligtas yun. For a good man. Paano kung sa wicked na tao? Baka sasabihin natin, mabuti nga sa kanya, masunog na yan dyan. Sana nga, wag na makalabas Pero pansinin po ninyo, Christ died for the ungodly. And this is the message. But God demonstrates His own love for us. Yung justification, yung salvation, yung ating righteousness, the promises that we have in God is what? The demonstration of God's love towards us. Kaya Jesus Christ died for us while we were yet still sinners. So ano ang description ng demonstrated love na ito? The love of God, it never gives up. God's love never gives up. Kapatid, tanda mo, kaya ka naandito ngayon, hindi kayo sinuko ng Diyos. Amen. Hindi kayo sinuko ng Diyos. Yung iba, appreciate nila yung kanilang salvation kasi alam nila, pagbalik tanaw nila sa kanilang kasaysayan, maraming pagkakataon na sila'y patay na, o sila'y napahamak na, o sila ay nandoon pa sa dusa. Pero dahil sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, siya ay payapa, siya ay maayos, siya ay kasakasama ng mga kapatirang sumasamba. So ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito nag-give up. Kung babasahin mo ang buong Biblia, every book in the Bible, makikita mo yung pag-ibig ng Diyos and His redemptive plan. Kung babasahin mo ang bawat aklat ng Biblia, makikita mo dyan yung istorya ng pagtubos, yung istorya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kung babasahin mo ang Biblia, ilalapat mo ang iyong kasaysayan, masasabi mo, Lord, salamat. Dahil ang buhay ko pala ay istorya ng iyong pag-ibig. Pag-ibig mo na hindi ako gini-give up. Alam nyo, may mga mag-asawa, sinusuko na yung sarili. So, sorry na kayo sa nanay mo Diba? May mga magulang, suko na sa anak Kaya minsan, may naririnig tayo. Alam mo, kung alam ko lang na ganyan ka, paglaki, bata ka pa, pinilipit ko na leeg mo. Diba? Sumusuko tayo. Pero tandaan nyo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi sumusuko. God is showing His love for us ever since. Siya lagi ang naghahabol. Siya lagi yung naghahanap. Siya lagi yung naghihintay. Siya lagi yung tapat. Siya lagi yung nagpapatawad. Siya lagi yung kumakalinga, nagmamahal ng lubos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Lagi kanyang hinahabol. Basahin mo ang Biblia. Mula kay Adan at kay Eva, sino ang naghanap? Where are you, Adam?
Nasaan ka, tao? Yun yung literal na sinasabi doon. Magpahanggang ngayon, itong sinasabi ng Diyos, dahil mahal niya ang tao, nasaan ka, tao? Amen. Isang eternal na Diyos, infinite God, nagmamalasakit saan? Sa isang mortal, sa isang flesh. Ibig sabihin, walang saysay. Pero bakit nagkaroon ng saysay ang buhay natin? Kasi dahil mahal ka ng Diyos. Nasaan ka, tao? Hindi tayo sinuko ng Diyos. Kahit nga nung nag-backslide ka kahit na nga nung sinubukan mong talikuran ng Panginoon, hinabol ka ng Diyos. Ganito magpakita ng pag-ibig ang Diyos. Hinahanap niya tayo. Hinabol niya si Adam. Kahit kay Cain, di ba? Bansang Israel, nagtaksil. Kaya nga sa isang propeta na si Hosea, doon ipinakita ng Diyos kung gaano sila kasama bilang asawa ng Diyos. Husband and wife ang tinutukoy doon. Na yung asawang babae ang Israel, pinili nilang sumama sa iba't ibang lalaki. Pero pagdating sa chapter 2, ang sabi ng Panginoon kay Hosea, go show your love to her once again. Ano yung pinakikita doon? Hindi sumuko ang Diyos na mahalin ang kanyang bayan. Kahit ito'y sumama kung kani-kanino, hindi pa rin nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kung ito'y totoo sa Israel, totoo din ito sa iyo. Hindi mo nga siya priority. Pero yung love ng Diyos hindi nagbago. Amen. Sa puso at isip mo nga, hindi siya yung laging number 1 Pero sa puso at isip ng Diyos, ikaw lagi at kapakanan mo ang iniisip niya. He never gives up on us. Siya lagi yung nagpapatawad. Ang tao, laging lublob sa kasalanan. Laging tumatakas. Nagmamahal ng ibang Diyos. Marumi. Taksil. Nananakit ng kalooban ng Diyos. Nagwawalang bahala. Tumatalikod. Pero ang Diyos, nagmamahal. Nagmamahal. Kaya nga ang tao hanapan mo yan ng dahilan. Hindi yan mauubusan. Tama po ba? Hanapan mo ang tao na magreklamo. Hanapan mo ang tao na umayaw. Marami siyang idadahilan. Pero ang Diyos, hindi siya nag-complain. Hindi siya sumuko. Ni-express niya lang yung kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi niya, paano kita i-give up? Jacob, ang sabi niya. Paano kita i-give up? Paano kita kalilimutan? Kahit pa sa napakaruming kalagayan natin, tandaan, ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo isusuko. Hindi tayo isusuko. Even in our backsliding, the Lord will not give up. Alam niyo po, kaya tayo nasusugatan, katulad kay Hosea. Kaya tayo nasusugatan, kasi ang Diyos naglalagay na ng mga harang para hindi na tayo magpakalayo-layo pa. Doon sa istorya ng Hosea, naglalagay na siya ng mga thorns. Ang sabi niya, he walled hair with thorns. Pero dahil nature na ng Israel ang lumayo sa Diyos, alam mo, kahit alam niya na masusugatan siya, na tumawid doon sa thorns na yun, gagawin niya. Kaya sugat-sugat siya. Na supposed to be, yung mga sugat na yon ay mag-remind sa kanya na ayaw ng Diyos na siya'y lumayo. Kaya ang Diyos naglalagay-lagay ng mga thorns so that hindi siya umalagwa ng pagkalayo-layo. Pero alam niyo ang tao, kapag nasusugatan, sinisisi pa ang Diyos. Hindi. Yung mga sugat na yun, reminder yon na mahal ka ng Diyos at ayaw niyang lumayo ka sa Kanya. Amen. Naalala ko tuloy isang kwento. Yung bahay nila, mag-ina lang sila Malapit sa Islam ay sa, anong tawag ito?
maputik. Okay? At may mga buhaya doon. Ano ho? Na yung anak niya na 10 years old, ba't ba gustong-gusto laging naglalaro doon sa area na yun, na malapit doon sa lugar na yun, na maputik, na kung saan may mga buhaya. So, kampante naman yung nanay kasi habang nagluluto siya, tanaw naman niya doon sa bintana yung kanyang anak. Alam niyo, inatake ng buhaya yung anak niya. At nasagpang po sa baraso. So, daglian siya tumakbo. Sa madaling salita, nakarating agad siya, nakikipagtago po siya sa buhaya. No, sagpang-sagpang ng buhaya. Hanggang sa nagsisigaw siya ng tulong, mga kapitbahay nagdatingan at natulungan naman at naligtas naman yung bata, yung anak niya. Kaya lang, yung kanyang kanang braso, halos gutay-gutay na. Then, sa news yon, yung pangyayari na yon, at may mga mabubuti namang kalooban na nag-o-offer ng tulong. At isa sa tulong na ini-offer ay, kasi makabago na ngayon pwedeng plastic, parang sa surgery na parang walang nangyari. No, yung mga, kasi talagang masagwa ng tingnan. Alam niyo, nakakapagtaka yung bata, tinanggihan niya yung offer na yun. At sabi nung mga dalubhasa, kapag gumaling yung sugat mo, hindi na magandang tingnan yan. Magmamal ka na yan habang lumalaki ka. Sabi niya, hindi po, ayoko po. Yung isang doktor, bago umalis, nag-curious siya, bakit ba ayaw mo? Alam niyo, sabi nung bata, gusto ko ho kasi, sabi niya, habang ako'y lumalaki, makita ko yung marka na yan. Dahil yung marka na yan, ang sabi niya, ay pagpapakita na hindi ako isinuko ng nanay ko. That my mom did not give up on me, sabi niya. Amen. Yung mga sugat daw, paalala na mahal siya ng kanyang nanay at hindi siya isinuko sa buhaya. Mga kapatid, may sugat ka ba ngayon? O meron ka sa kasaysayan mo na minsan ay nagbibigay sa iyo ng, sabihin mong, sakit pa rin ang kalooban o mga paala-ala sa iyo. Kapatid, huwag mong tingnan yan doon sa sakit lang na emosyon, kundi sana makita mo yung aspeto na yan ay paala-ala na mahal ka ng Diyos. At ang pag-ibig na ito ng Diyos, hindi ka niya isusuko. Ang iba bibitaw, pero ang Diyos hindi ka niya bibitawan. Kahit asawa mo nga aayawan ka Pero ang Diyos, hindi ka niya bibitawan. Kahit magulang mo, pwede kang talikuran. Di ba yung sabi ng awit? Though my father and my mother forsake me, then the Lord will receive me. Amen. So that's number 1. Number 2, it is never concealed. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, hindi to lihim. Hindi to sikreto. It is not covered. Hindi may kukubli ang tunay na pag-ibig. Amen. Hindi may kukubli ang tunay na pag-ibig. Sabi nga ho ni Balagtas, ano sabi niya? Pag-ibig na makapangyarihan, pag nasok sa puso ni inuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. So yung true love, kahit sa pananaw ng tao, hindi yan nakukubli. Ang pag-ibig ng Diyos, mula noon hanggang ngayon, hindi niya itinago. Ipinahayag niya ito sa iyo. Amen. Hindi yung God is somewhere out there, mahal niya ako, pero nandoon siya sa malayo. O ang pag-ibig ng Diyos na ito ay sinarili na lamang niya. He keep it to Himself. No. Hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. His love is no secret. When God said He loves you, He proved it. Kaya nga kahit sa ating kapilya, mayroong cross that reminds us that His Son, Jesus Christ, died for you and me.
And that is the expression of His love. When He said, He loves you, He showed it. Ipinakita yon ng Diyos sa atin. Number 3, God's love is never selfish. Hindi makasarili ang pag-ibig ng Diyos. From creation, magpahanggang ngayon, hindi naging selfish ang Diyos. John 3:16. Alam natin yan. Pwede ba natin i-recite sabay-sabay? John 3:16. 1, 2, go. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that He gave. No, yung pag-ibig ng Diyos nagbibigay. 1 John 3:16 ang sabi, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Dito natin nalaman kung ano ang pag-ibig. Mayroong isang Kristo, anointed one, Son of God, only begotten. He died. He laid His life for you and me. Romans 8:32. Hindi in-spare ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin. And so, consequently, hindi niya rin i-spare ang mga bagay na kailangan natin dito sa mundo. Kaya hindi madamot ang Diyos. Amen. Amen po ba? Ang problema ko kasi, sasabihin mo, mahal mo yung isang tao, pero napakadamot mo naman. Kaya nga dapat sa ating mga mananampalataya, remember, katulad nung sinabi dito, this kind of love has been given to us through the Holy Spirit. Kaya nga yung love na namumutawi, love na nasa ating buhay, ay love ng Diyos. Amen. Kaya huwag kang susuko. Huwag mo rin isuko ang kapatiran. Huwag mo rin isuko ang mahal mo. Huwag mo rin isuko ang pananampalataya mo. If you say that you have this kind of love, it's never concealed. Express your love. Akalungkot kung kailan nasa kabao na, tsaka mo sinasabing mahal mo siya. Doon mo tatamba ka ng bulaklak. Mantalang nung buhay, ni santan, hindi mo mabigyan. Express your love. Lalo ngayon, magpapasko. Di po ba? Hindi man kinakailangan expensive. Alam nyo, this is my story with my father. Ang tatay ko hindi siya expressive pagdating sa pag-ibig. Mas expressive siya sa galit. Pag napapalo ako ng teacher ko, mayroon siyang ganyang kalapad na fiberglass. Pag lumapat sa puwit mo yon, mainit-init na makati-kati. Ang tatay ko, pag namalo, walang stick, palad lang. Pero pareho ng pakiramdam. Mainit-init, makati-kati, gusto mong masakit. There was a time in my life, talagang nalagay ako sa matinding problema, which involves the ministry. At isa sa ikinatatakot ko, malaman ng tatay ko. Dahil yun yung tingin ko sa tatay ko . Actually, ang una kong kinausap, mga kapatid ko, si Pastor Nesty, si Kuya Ernie, yung kambal, kasi yan ang mga tagapagtanggol ko . Yung panganay, then nag-meeting kami sa bahay ng kapatid ko, lahat ng mga kapatid ko nandoon present. Isa ang suggestion nila, sabihin mo kay tatay, wala pala akong lusot. Pero sasamahan ka namin. Tulog na tatay ko. Tulog na tatay ko. Tsaka nanay ko, doon sa kwarto nila. Ako lang yung pumasok sa kwarto. Iniisip ko sila, balik ko sila ng bangon. Anong problema? Umiyak na ako. Sabi ko, tay, ganito at ganire. Sabi niya sa akin, paraanin mo lang ako, ha? Hinihintay ko na lumapat yung kamay sa... Hinihintay ko na talagang may maramdaman ako, historical. Yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo, ha? Taas ang boses. High pitch. Mga 10 to 15 minutes. Talagang daig pa nag-preach. Pero alam nyo,
Tapos niyang sabihin lahat yun, umupo siya sa tabi ko. Niyakap niya ako. Ang sabi niya sa akin, alam mo anak, kahit gumawa ka ng krimen, hindi kita iiwanan, ipaglalaban kita. Bakit? Sabi niya, anak kita mahal kita. Ay, lalo na sumabog ang luha ko. Sabi ko, ganito pala ako mahal ng tatay ko. Sabi ko, itong tatay ko, tagal-tagal na pala ako mahal, hindi pa sinasabi. Kasi alam niyo, nung bata ako, sa sobrang takot ko sa tatay ko, sa sobrang takot ko sa kanya, yung mga nagagawa kong kasalanan sa mga kalaro ko, hindi ko na pinararating sa tatay ko, ako na yung nagbibigay na, for example, may bagong laruan yung kalaro ko, nasira ko. Sinumbong ako sa nanay niya. Ang panakot lagi ng mga nanay ng mga kalaro ko, susumbong kita sa tatay mo. Pagka ganon, alumpihit na ako. Alumpihit na ako. Kasi nga, yun yung image ng tatay ko sa akin. May pagkakataon nasira ko nga yung laruan. Alam niyo yung ginawa ko? Yung alkansya ko, natuto ko mag-ipon na noon pe. Yung alkansya ko, binasag ko yon. At yung laman noon, yun yung ibinayad ko sa laruan. Huwag lang malaman ng tatay ko. Pero nung moment na yon, yung moment na yon, naniyakap ako ng tatay ko at ang sabi sa akin kahit gumawa ka pa ng krimen, hindi kita i-give up. Kasi anak kita, mahal kita. Gusto kong balikan yung mga kalaro ko. Inisip ko, kahit pala isumbong ako noon sa tatay ko, hindi sila kakampihan ng tatay ko. Amen. Alam nyo, naiintindihan ko to nung naging tatay na ako. Sa mga tatay na naandirito. Di ba? Ganun ang pakiramdam natin. Lumalambot yung puso natin pagdating natin sa mga anak. How much more our Father in heaven? Palagay mo isusuko ka ng Diyos? Palagay mo isusuka ka niya? Tatalikuran ka ba ng Diyos? Hindi. Never. Ano lang yung response natin sa Kanya? Pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Na kahit sa mga sufferings, we will still remain faithful. Amen. Hindi selfish ang Diyos. Amen po ba? At hindi ito lihim. Ipinahayag na ito para sa atin. Nawa, itong darating na Pasko, ganito natin makita yung diwa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam nyo, na hindi naman talaga December 25 ang kapanganakan ni Kristo. But what is more important is the essence that God's love is demonstrated to us. At mayroong season sa buong taon sa ating buhay na isineselebrate na ang Diyos nagpahayag ng Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, hiling ko sa bawat sa atin, this coming Christmas, mga tatay, gather your family. Pray and be thankful na mayroong Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, hindi kayo sinusuko ng Diyos. Marahil the devil, the evil spirit is whispering in your ears na hindi ka na mahal ng Diyos. No. There's no way and there's nothing para ikaw ay hindi mahalin ng Diyos. Maliwanag yung sinabi ng Biblia na ating binasa. Anong sabi doon? While we were still sinners, Christ died for us. He died for the ungodly. And this is the love of God. Hindi Kanya isusuko, kapatid. He will not give up on you. Lord, we thank you for your message this morning. Salamat sa aming mga earthly fathers na nararamdaman namin yung pag-ibig nila. Salamat din sa iyo, Panginoon, na Ama namin sa kalangitan. Higit ang pag-ibig. Higit pa ito sa aming kasalanan.
Higit pa ito sa aming pong pagtalikod. Lord, kausapin niyo po kami sa mga oras na ito. Marahil may mga kapatid po ako dito, Panginoon, na handa ng ibahin ang kanilang landas. Mag-give in, Panginoon, sa tukso ng dyablo. Isuko, Panginoon, ang kanilang pagmamahal sa iyo. Lord, I pray na ang pag-ibig mo ay mag-overflow, Panginoon, from within this place, O God. Touch our lives, O God. Touch our hearts. Kung may mga kapatid po ako dito, nalalamig ang kanilang puso, pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod sa inyo, dala ng problema, dala ng mga sakit ng kalooban o anumang inihahain ng dyablo o ng pangyayari sa kanilang buhay, Lord, I pray that you touch their lives, O God. Restore, O God. Panginoon, marahil may mga kapatid kami dito na nasanay na lamang na gawin ang mga paglilingkod, pero wala na doon yung init ng pag-ibig. Wala na talaga yung pagmamahal. Ama, abutin mo po sila ngayon. And this is not just limited, Panginoon, sa aming relationship with you. This is also, God, for our relationship with one another, Panginoon. Ama, kung may mga puso na hindi kayang mapagpatawad, let your love overwhelm them, Panginoon. To the point, Lord, that just as you forgive us, ganun din namin patatawarin ang isa't isa. As your love, receive us, O Lord. Ganon din namin, mahalin, tanggapin ang isa't isa, Panginoon, na may pag-ibig nagmumula sa iyo. Lord, sinabi mo na sa iyong salita, you have given us, O Lord, this love through your Spirit. Kaya, Lord, we acknowledge the work of your Holy Spirit in our life. Ama, O Diyos, Panginoon namin, lalo na sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, na ang mundo ay nagse-celebrate ng Pasko. Lord, magiging malalim yung aming tanaw dito. Ito'y tungkol sa pag-ibig mo na hindi sumuko, hindi nakubli ng anumang bagay, at hindi maramot. Ito yung pag-ibig, Panginoon, na magta-transpire, Panginoon, sa aming buhay ngayon. Ama, salamat po sa iyong mensahe. We bless you, God. We magnify you. In Jesus' name. Amen and amen. Let us remain standing, please, and as we respond in singing. Higher than the mountains that I face, Yes, Lord. stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change. There's one thing remains, one thing remains. Let's sing, your love never fails. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Lord, Your amen. love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love, your love. And on and on and on and on it goes. Amen. And it overwhelms and satisfies my soul. Hallelujah. And I never ever have to be afraid. It's this one thing that remains. Your love never fails.
Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. Let's sing. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love Never fails, never gives up, never runs runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love, your love. Amen. Why don't we appreciate the love of God? Speak up, speak out. Yes, declare. Yes, pasalamatan mo ang Panginoon sa pag-ibig na ito. The kind of love that He bestowed upon us. Yes. Hallelujah. Oh Lord, we thank you for your love, oh God. Yes, oh Lord. You never give up on me, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Yes, oh Father God. Yes, oh Lord. Thank you for your love. Thank you for your love, oh God. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.